Nako po, ito maganda ho pag-usapan po ano at reaksyonan po makabida ano po. Okay? Ito hong overwhelming po ano na pagboto po ng mga mambabatas diyan po sa House of Representatives ano para ho ma-impeach ito hong si Vice President Sara Duterte. Sa wakas po ano makabida binuking po ano ni Congressman Egay Erice ano kung bakit ganun po kadami. Overwhelming po ang bumoto po ng yes para lang po ma-impeach si VP Sara mga kabida at may akyat po itong articles of impeachment ano diyan po sa Senado. Okay? Ang sabi po ni Erice mga kabida binraso pala ano ng Marcos administration ito hong mga mambabatas po. Okay? Aside dito ho sa incentivize po mga kabida yung pagboto, ibig sabihin po may halo hong pamimigay po ng budget ano para ho sa mga distrito ng mga mambabatas ano mga kabida may halo pong pananakot daw ano mga kabida ano po sabi ho ni Congressman Erice. All right, itong impeachment daw mga kabida sabi po ng kongresista design daw ito ng Marcos administration ano po. Okay, despite dun ho sa paulit-ulit pong pagtanggi po mga kabida ng Malacanang na wala ho silang pakialam sa impeachment diyan po sa House of Representatives, ano, mga kabida. Alright? Ito, pakinggan muna natin. Ito hong si Congressman Egay Erice, ano po, mga kabida. At iko-courtesy lang po natin ito, ano, sa ANC 24/7 via Dare to Us, ano, mga kabida. At pagkatapos niyan, mag-react ho tayo dito sa kanyang statement. Narito po. Were you surprised, Congressman Erice, that 257 of your colleagues voted for the impeachment while there wasn't a change of heart or mind because there was a change in the Senate presidency? Talagang dinaso ng Marcos administration. It's actually a design of the Marcos administration. This impeachment process is a design of the Marcos administration. Marami sa pagkakaalam ko, maraming tinakot, maraming na. At hindi ka natakot? Hindi ako natakot. Sanay na ako. I've been fighting dynasties and a lot of issues for the last 50 years. So, why did you decide to abstain? Why not just say no? There are three reasons. Why? One, I was not allowed to ask questions. And this is the first time in my 5 terms in Congress na yung isang congressman hindi pinayagan magtanong, mag-interrogate sa mga witnesses and resource persons. So, meron ako mga questions na gusto kong malaman na sagot na hindi naman naitanong. So, sabi ko, hindi ako pwede makaboto. Hindi naman ako Duterte, hindi naman ako Marcos. I just want to be fair. So, yun ang unang reason. Pangalawa, alam ko na this is a continuation of the 19th Congress. At yung pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan, yung the greatest heist in the national budget in infrastructure, nangyari yan primarily because a lot of representatives were incentivized. I see. To Incentivize, ha? vote for the impeachment of VP Sara. And third, the government weaponized supposed to be neutral agencies like the NBI, the AMLAC, and the COA to persecute VP Sara. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang si VP Sara. Dahil nga hindi ko natanong yung COA, hindi ko natanong yung AMLAC, hindi ko natanong si Madriaga na very incredible. Fantastic yung mga kanyang mga testimony. So, sabi ko, I won't participate in this stage impeachment But process. with the... Ayan. Were you surprised? Alright, stop muna natin, mga kabida. Okay. Malinaw po mga kabida, ito hong sinabi po ni Congressman Erice, ano, meron pong brasuhan po ano, na nangyari daw ano po, dito ho sa mga mambabatas po. Kaya ganun na lang po kadami po mga kabida ang bumoto. Ano. Antakin nyo ha, 257 congressmen po ano, ang bumoto po ng yes. Ibig sabihin po mga kabida,
pumabor po sila dun ho sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ano po? Okay, unang-una po, may takutan po, no? Okay, tinatakot daw mga kabida itong mga mambabatas. Alam naman po natin, okay, yung kalibre po ng kasalukuyang administrasyon po, ano, mga kabida. Okay, yun ba yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, ano, mga kabida? Na tinatakot daw itong mga congressmen, ano, mga kabida, na kapag hindi ho bumoto ng yes, okay, unang-una po, gagawan daw sila ng kaso po, ano, mga kabida. Diba? Siyempre naman, kung ikaw congressman, kung meron kang ginawang kabulastugan po, ano, mga kabida, matatakot ka talaga. Okay? Baka naman po, pupuruhan ka po, ano, mga kabida, ano po, at tutuluyan ka, no? Diba? So, wala kang magawa, wala kang choice, kundi, susundin mo kung ano yung utos. Kung ang utos po ay kailangan kang bumoto po ng yes, kahit na hindi ho yan yung gusto po ng mga constituents mo, ano, mga kabida. Ang dami hong mga mababatas na gano'n, ha, mga kabida. May mga constituents po nagrereklamo ho, mga kabida, laban ho sa kanilang congressman. Dahil taliwas daw yung boto daw ng kanilang congressman, mga kabida, kaysa dun ho sa kanilang gusto, ano? Okay? Lalong-lalo na po sa Mindanao. Madami hong mga mababatas po, mga kabida, na nag-yes. Okay? Sa kabila po ng lahat ng surveys, mga kabida, na lumabas, ano, na halos 90% po ng mga tao po sa Mindanao ay makasara Duterte po, ano, mga kabida. Okay? It's because, kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Edgar Erice, ano, mga kabida, na tinatakot, okay, incentivize, ibig sabihin, kapag bumoto ka ng yes, okay, meron kang kapalit, ano, mga kabida, meron kang reward. Alright? Yung sinabi po ni Amy Marcos, mga kabida, na may offer daw doon ho sa mga mambabatas po, ano? Hindi lang po yung cash, pati yung millions worth of projects, ano? Mga kabida, ano po? O kung ikaw kongresista, kakagat ka ba doon, mga kabida? Syempre naman, di ba? Marami ho tayong naririnig, mga kabida, na kaya daw sila bumoto ng yes kasi kapag hindi daw sila bumoto ng yes, wala ho silang pansweldo daw sa kanilang mga staff, sa kanilang mga personnel, ano, mga kabida. At wala daw silang maibigay na tulong, ano, dun ho sa kanilang mga constituents. Kaya nga, may narinig ako isang kongresista na nagsabi po, mga kabida, no, na itong aking ginawa ay para ito sa kapakanan ng aking mga constituents. See? Para sa kapakanan ng kanyang mga constituents at hindi ho para sa akin. Alright? So yun po, mga kabida. Kaya kung patas lang talaga yung labanan, actually, wala matatalo yung impeachment po, ano, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ano po. Okay? Ang ginawa kasi, mga kabida, ngayon, okay, sabi po ni Congressman Erice, parang sa pilitan na po, ano, kumaga hindi na po nagbabase doon ho sa ebidensya, mga kabida, no? Sa konsensya at maging sa consultation doon ho sa kanilang mga constituents. Kaya nga tinawag po sila, no, na mga representatives, mga kabida, dahil sila po ang representatives sa kanilang mga distrito, okay, sa kanilang mga mamamayan. Kaya nga dapat ang ginawa po nitong mga mambabatas na ito, kumonsulta muna sila doon ho sa kanilang mga constituents kung papayag ba sila na bumoto itong mambabatas na ito ng yes. Okay? Pabor doon ho sa impeachment ni Sara Duterte, ano, mga kabida. Diba? Itong mga nag-no, do you think itong mga nag-no, mga kalyado lahat ito ng Vice Presidente? Hindi. 29 at least yung mga nag-no ata, kung hindi ako nagkamali, ano, mga kabida. Hindi po ito lahat pro Duterte. Okay? Yung iba po dito, mga kabida, kaya sila bumoto po ng no dahil nakinig po sila dun ho sa kanilang mga constituents. Just like sa isang mambabatas dyan po sa Pugidno, nakalimutan ko lang yung apelyido po, ano, mga kabida. Bumoto po siya ng no because yun yung gusto po ng kanyang mga constituents, mga kabida. Hindi dahil siya po ay isang Duterte supporter o Duterte ally, hindi. Mga ganong bagay po, ano, na dapat
Yun yung ginawa po ng mga mambabatas na bumoto po ng yes, mga kabida. I don't believe na lahat yung bumoto ng yes, okay, kagustuhan niya ng kanilang mga mamamayan po, mga kabida po. Diba? So, yun, at least, nabuking. Okay? Despite sa paulit-ulit mga kabida, na sinasabi po ng Malacanang na wala ko silang pakialam sa impeachment trial ni Sara Duterte because it's a constitutional duty at responsibility po, mga kabida, ng legislatura. And since si Pangulong Marcos po ay nasa executive branch, so hindi ho siya pwedeng mangialam po, mga kabida, po. Okay? Unang-una po, nilatag po ng Malacanang po yung posisyon po ng presidente, ayaw ho niya ng impeachment, nung una pa raw, mga kabida, po. Okay? Dahil hindi raw maganda, sa pangkalahatan po, mga kabida, sa ekonomiya, sa political stability po, ng bansa, po, mga kabida. Diba? Mas lalong magdudulot lang daw yan ng kasiraan daw, ng Pilipinas, mga kabida, po. Yun yung narrative po ng Marcos administration. Tila dinidistansya po nila yung kanilang sarili po, okay, dito po sa ginagawang impeachment proceedings dyan po sa House of Representatives. Pero ngayon, lumabas pala, na paka na pala lahat ito, ng Marcos administration, ayon po kay Congressman Egay Erice, Ang masaklap lang po dito, okay, maliban ho sa incentivize po, nagbibigay ho ng pondo doon ho sa mga bababatas para doon ho sa mga bumoto po ng yes, mga kabida. Ibig sabihin po, marami po tayong pera pala, mga kabida. Tanong ngayon, bakit ho tayo nangungutang? Bakit yung utang po natin, mga kabida, sa Marcos administration lang po, nilampasan po niya yung tatlo pong mga administrasyon, mga kabida. Tatlong administrasyon mula kay Gloria Macapagal Arroyo, Ninoy Aquino, mula kay Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, at Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, po. See? Oh. Hindi pa po natapos ang term ni President Marcos, nilampasan na po niya ang utang ng tatlong mga pangulo po, o administrasyon, mga kabida, po. Hindi pa po natapos yung termino ng pangulo, nilampasan na po niya yung tatlong mga administrasyon, mga kabida, in terms of utang per term. Okay? Umabot na po tayo ng 18.5 trillion pesos yung utang po ng Pilipinas ngayon, mga kabida, mantakin nyo yan. Diba? Okay lang sana kung meron kang makikita dyan, mga kabida, na visible na infra projects, okay? Yung mga tangible projects, mga kabida, po. Wala Okay? Yung mga proyekto na ginagawa ngayon, nung nakarang administrasyon pa yan, mga kabida, inumpisahan at itinuloy lang po ngayon, mga kabida. Ang ibig sabihin po na pet projects po ng Pangulo, yung kanyang proyekto talaga na inumpisahan po na kanyang termino, mga kabida. Okay? Yun, wala ho tayong naririnig, nakikita po, mga kabida. Kaya nga, yung sinasabi ho nilang build better more, wala hong konkretong ebidensya yan, mga kabida. Unlike dun ho sa build, ang dami ho, tulay, airport, mga kabida, po. Okay? Mga daan, alright? Skyway, mga kabida, po. See? So, kung lumobo man po yung utang po ng Duterte administration, maliban ho sa build program po, mga kabida, nagka-problema ho tayo nung panahon na yon, dahil meron pong pandemic, So, kailangan ho tayong gumastos po, mga kabida, para ho sa protection ng mga mamamayang Pilipino, mga kabida. So, hindi ho questionable kung bakit lumobo yung utang po ng Pilipinas nung panahon po ni Digong, Kasi yun nga, maliban sa build, meron po tayong pandemic po, mga kabida. Ngayon, wala ho tayong pandemic. Okay. May mga infra boom ba, ngayon? Kayo na mismo yung makapagsabi niyan. Alright? Tingnan nyo lang yung paligid ho ninyo, mga kabida, kung meron bang nagsitaasan po ng mga gusali dyan at saka construction po ng mga tulay, mga kabida, po. Alright? Airports. Okay? See?
So, yun po, no? Ako, meron na po akong duda nung una pa po, ano, mga kabida, na talagang may ganun po na kalakaran, ano, mga kabida. Kasi nung naalala ko po, mga kabida, yung unang impeachment, okay, laban ho kay Vice President Sara Duterte 2025, ano, way back 2025. Okay, lumutang kasi yung chismis. I don't know kung chismis ba yon o totoo yon, ano, mga kabida, kasi meron po mga mababatas po na umamin eh. Okay, nasabi po nila, mga kabida, kapag hindi daw sila makiride on sa majority, may iwanan talaga sila, no, mga kabida, no po. Walang pondo na ibibigay at wala ho silang maibigay din dun ho sa kanilang mga constituents. Kaya nga, okay, nakibagay, nakiride on na lang, ano, mga kabida, no po. Kahit na labag po sa kanilang kalooban po, ano, mga kabida, because ang kanilang inuuna kasi, mga kabida, yung kanilang mga constituents, ano, mga kabida. See? Oh. Yun ang hindi ho maganda. Kung totoo man po yung sinabi po ni Congressman Egay Erice, ano, mga kabida, na ginamit po ang resources po ng gobyerno para takutin po, mga kabida, itong mga mababatas, para bigyan po ng incentives mga kabida, ano po, di ba? At ginawa pong weapon ng gobyerno daw itong mga supposedly mga neutral na mga ahensya po ng gobyerno, katulad na lang po ng NBI, AMLAC, mga kabida, ano po, di ba? Ang ginawa, ginamit ho sa pag-persecute, mga kabida, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. That's according to Congressman Egay Erice po, ano, mga kabida. See? So anyway, kung because of the brasuhan, pananakot, mga kabida, at gawa-gawang mga ebidensya, malalaman natin yan pagdating ho dyan sa Senate Impeachment Court, ano, mga kabida. Kasi po, kung totoo po, mga kabida, na case build up talaga, ano, yung kaso po, ano, ni Sara Duterte dyan po sa House of Representatives, ano, mula sa umpisa hanggang binild up nila, mga kabida, para lang po magkaroon po ng ebidensya po, ano, at malakas na kaso, malalaman po natin yan pagdating ho sa impeachment trial, ano, mga kabida, kung talaga bang malakas po ang kaso po ng House of Representatives, ano, kasi yun yung kanila hong ipinagmalaki, ano, mga kabida, na malakas daw yung ebidensya, ano, at mahihirapan daw si Sara Duterte na tibagin yung ebidensya po nila, ano po. Alright, so let's see. Titingnan natin, kasi sa July na po, mag-umpisa itong impeachment trial po, ano, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.